Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan yung kwento ni Nico, kung may mga experiences din kayo nakakatakot, mystery, or crime, share nyo lang dyan sa FB group natin. Or di kaya dyan sa comment section. So, let's start guys! Nung nakita ko ito ngayon, naalala ko yung naranasan ko nung bata pa ako. Mga 13 years old ako noon. Pareho ng pose at itsura niya sa nasa picture na yan. Ang kaibahan lang, wala siyang pakpak at wala rin siyang matutulis na ngipin. Pero yung postura at buhok niya, ganyan na ganyan talaga. Yung mga mata niya mapula yung puti at parang nanlilisik ang tingin. Yung pamumulan ng mata niya parang sore eyes o kaya ay sobrang pula, parang sabog ang itsura. Yung balat niya naman ay maitim at makintab, parang pinahira ng grasa kasi malangis ang dating. Nakita ko siya malapit sa pintuan at sa bubong, kaya ako siya napansin. Buntis kasi ang ate ko noon at habang kumukuha kami ng sinampay ng nanay ko sa labas, bigla ko siyang nakita sa bubong na ganoon ang itsura. Bilog na bilog ang buwan noon, kaya kitang kita ko siya. Maya-maya tumingin siya sa akin at nagkatitigan kami. Tapos bigla siyang lumipat. Tumalon ng magaan, parang pusa lang sa bubong. Halos walang ingay. Tumalon siya papunta sa gawin ng ate ko, kung saan nasa kusina siya noon. Tinawag ko ang nanay ko ng dahan-dahan, halos pabulong dahil sa takot. Pero lumalabas na, nakita rin pala niya. Bigla niyang hinagi sa akin yung mga sinasamsam naming damit. Tapos tumakbo siya papasok ng bahay namin. Kinuha niya ang itak at kutsilyo at nagmumura habang sabog ang kaba niya. Natakot kaming lahat noon sa bahay kasi biglang sumama ang pakiramdam ng ate ko. Sobrang sakit ng tiyan niya at parang naninigas siya. Para bang may umaatake sa kanya noong mga oras na yon. Walang tigil ang nanay ko sa pagmumura at pagsasaboy ng asin sa bubong at sa buong paligid ng bahay. Nagdikdik din siya ng bawang at nilagyan namin ng bawang ang mga bulsa namin. Hanggang sa napansin rin ng mga kapitbahay namin ang nangyayari. Natakot din sila at nagbukas ng ilaw sa labas ng kanilang mga bahay buong gabi. Kaya lumaki talaga sa akin yung paniniwala sa mga aswang at manananggal dahil sa naranasan ko. Pero sa totoo lang, tuwing naalala ko ito, nangingilabot pa rin ako. Inaswang yung atin yung nakakatakot eh. Alam mo, ganyan din yung na-experience ko. Kung napanood niyo yung story ko, yung nagkwento ko dito, ganun din yung nangyari sa ate ko. Buntis siya, tapos manganganak na siya, tapos nung nanganak na siya, yon inaswang siya ng mga time na yun. As in, kahit ako, narinig ko yun, na-experience ko yun guys. Yung marinig yung aswang. Hindi yung voice, kundi yung mga galaw. Pati yung lipad niya, narinig ko. Kung sasabihin ng ibang tao, baka pusa lang yan. Kasi, ang pusa guys, yan, narinig ko na rin yan sa yero. Mabigat din talaga sila. Depende sa yero na inaapakan nila. Pero mabigat din ang mga pusa. Kaya yung iba, napagkakamalan talagang something or creature aswang. Kahit pusa naman talaga yung nasa bubong. Pero kasi yung time na yon sa amin, Mimi! Eto guys, yung pusa na naaswang, kaya nabuntis siya. Diba, mute? Pangalan niya guys, mute. Kasi pag nagmamyaw siya, walang tunog. So, yon commercial saglit. Pupunta yan dito para lumamon. Nakarinig talaga ako guys ng paggaspas, ganon. Tapos yan, yung aswang nga dun sa amin, naggaganon siya ng yero. Tapos kapag nagmumura yung asawa ng ate ko, umi-stop siya. Umi-stop yung bubukas ng yero. Ganun siya, nakikinig siya yung time na yun. Tapos,
i-stop, tapos pag binato, i-stop ulit. Ganun siya. So, ganun. Ganun yung aswang sa, probinsya. Nang-target na mga buntis. Pero sa kasi, sa city or sa Manila, ganyan. Iba ng aswang dun. Aaswangin ka muna bago ka mabuntis. Ganun yung mga aswang dun. Tsaka sa probinsya. Tapos sa probinsya, pag, pag sa probinsya, pagaspas ang maririnig mo na aswang. Pero sa Manila, sa city, palak, palakpak. Palakpak ang maririnig mo. Yan, na aswang. Di ba? So, may natutunan kayo sa akin. Pero yun guys, if may mga ganun din kayo experience na inaswang muna bago na buntis, or inaswang habang buntis, ganyan. Kaya kung may mga ganun din kayo experience, share nyo lang dyan sa FB group natin. Diba? Yung iba kasi kapag inaaswang sa probinsya, syempre nakakatakot, diba? Sa Manila hindi. Masaya sila kapag inaaswang sila dun. Nagpapalakpakan sila. Anyway, see you when I see you guys. XOXO. Bye-bye.